Welcome sa ating channel kung saan pwede tayong matuto ng lingwaheng Ingles sa pamamagitan ng pagtatagalog. Panibago na namang video at ngayon, aalamin natin kung ano ang pinakaiba ng shall versus will at should versus would. Sa simple futurity, gagamitin natin ang shall sa first person at will naman sa second at third persons upang ipahayag ang simple futurity. Ang simple futurity ay nangangahulugang anticipation o expectation sa kung ano ang posibleng mangyari o kung ano ang maaaring gagawin. Pakikita natin sa ating slide na ang shall ay gagamitin sa first person. Halimbawa, I shall go. At will naman sa second at third person. So, maaari natin sabihin na you will go at he will go. Yan ang simple futurity. Sa determination, threat at promise naman, kung nais mong magpahayag ng iyong determination, compulsion o pagpipilit, threat o pagbabanta, o kaya naman ay promise o pangako or your willingness to do something, baliktarid lamang ang order ng shall at will. So, gumamit ng will sa first person at shall naman sa second at third person. So, halimbawa dyan ay kung first person natin siya gagamitin, I will go, at shall naman sa second at third person. So, yun ay kung gusto mong magpahayag ng inyong determination, threat, or promise. Ngayon naman, meron itong mga special cases. Kapag ang shall at will ay sinusundan ng mga expressions tulad ng be glad, be sorry, be happy, be delighted, be pleased, at iba pa, gumamit ng shall sa first person at will naman sa second at third persons. So, kung babaliktarin natin, kung ang will ay ginamit sa first person, nangangahulugan ito na ikaw ay determinadong maging masaya, or sa English, you are determined to be glad, sorry, delighted, at iba pa. Kung shall naman ang gagamitin sa second at third persons, nangangahulugang ito na pinipilit mo ang isang tao na matuwa, o kaya naman sa English ay you are compelling someone to be glad, sorry, so on and so forth. So, tingnan natin ang ating examples. First, I shall be glad to see you. Dahil ang ating I ay nasa first person at shall ng ating ginamit, ibig sabihin ay you are determined na maging masaya at hindi mo pinipilit ang iyong sarili na maging masaya pag nakita mo siya. Gustong-gusto mo talaga maging masaya, hindi mo pinipilit ang iyong sarili. Kasi nga, yung shall ay ginamit natin sa first person. Gaya na rin ng iba natin mga examples. Sa ating pangatlong pangusap, you will be sorry to learn of his misfortune. So, kapag ginamit natin ang shall sa second person na you shall be sorry. Parang pinilit mo siya na maging sorry, di ba? At dahil will ang ating ginamit, so you are determined na magiging sorry talaga yung kanyang feeling pag malaman niya yung misfortune ng isang tao. Sa pagbibigay naman ng courteous commands o magalang na pag-utos, dapat nating gamitin ang will sa second at third person sa halip na shall. Ito ang form na karaniwang sinusunod sa pagbibigay ng mga order sa militar. Gaya ng ating first example na Corporal Smith will report to Captain Allen. So, ito ay nasa magalang na pag-utos, kaya gagamit tayo ng will sa third or second persons. Gaya na rin ng ating second example na you will hand in your report on Wednesday. Siya ay nagbibigay ng utos. At ang salitang you ay nasa second person. Kaya gagamit tayo ng will sa halip na shall. Dito naman tayo sa should versus would. Ang should ay ang past tense ng shall. At sa pangkahalatan, sumusunod ito sa parehong rules sa paggamit ng shall. Ang would naman ay ang past tense ng will at sumusunod rin sa parehong mga rules sa paggamit ng will.
Ang parehong should at would ay mayroong special na gamit. Ginagamit ang would sa first, second at third persons upang magpahayag ng habitual actions o mga kinagawian na ng mga pagkilos. Karaniwang namang ginagamit ang should sa first, second at third persons rin, pero upang magpahayag ng obligasyon. Gaya ng ating examples. Una, every evening we would play mobile games. Tuwing gabi, kami ay naglalaro ng mobile games. So, sentence na ito, kinagawian na nilang maglaro ng mobile games. Kaya gagamit tayo ng would kahit ito pa ay nasa first, second, or third persons man. So, gaya ng second example na you should read something worthwhile every day. Kailangan mong magbasa ng isang bagay na mahalaga araw-araw. Sa sentence nito, siya ay nagbibigay ng obligasyon sa kanyang kausap na kailangan niyang magbasa. Kaya gagamit tayo ng should dahil nagbibigay siya ng obligation. So kahit pa yan ay nasa first or second or third person, as long as nagbibigay siya ng obligation, gagamit tayo ng should. Pag-aralan naman natin ang mga sumusunod na pangusap para mas maintindihan natin lahat ng ating pinag-usapan simula kanina. Una, I shall go to the cinema this evening. Ito ay isang simple futurity expectation lamang, kaya ang shall ay gagamitin sa first person. Ang ating first person ay ang salitang I. Pangalawa, I will not see him today. Ito ay pagpapakita ng determination on the part of speaker. Determinado kang hindi makipagkita sa kanya, kaya gagamit tayo ng will sa first person. Pangatlong example, you will enjoy meeting him. Ito ay simple futurity or expectation, kaya gagamit tayo ng will sa second person or third person. Pangapat na example, he will enter Ateneo in September. Ito ay isang simple futurity rin. Kaya, ang will ay gagamitin natin sa second at third persons. Ang salitang he ay isang second person. Next example naman, I will accompany you to the clinic. Ikaw ay nagpapakita ng pangako or promise willingness. Kaya ang will ay gagamitin sa first person lamang kasi ito ay isang pangako. Pangalawang example, he shall report to the manager every month. I am determined that he shall. Determinado kung magbibigay talaga siya ng report sa manager at hindi ko pinilit na gagawin niya yun. Kaya ang shall ay gagamitin natin sa second at third person. Gaya na rin ng ating third example sa slide na ito, you shall have any assistance that you may need. I am determined that you shall. Magkakaroon ka talaga. Determinado kung magkakaroon ka ng assistance at hindi natin ipinipilit na magkakaroon ka. Kaya ang shall ay gagamitin natin sa second or third person, where in fact sa sentence nito ang salitang you ay second person. At pang-apat naman sa example na ito ay we shall be pleased to grant you an interview. Ito ay nasa simple futurity. Ang salitang we ay nasa first person kasi kasali ka ron. We, kasali ka sa salitang yon, kaya ang gagamitin natin ay shall na siyang gagamitin kapag first person ang ginamit. Next example, you would drown if you ventured out in deep water. Ikaw ay malulunod kung pupunta ka sa malalim na tubig. Ito ay simple futurity. Bakit nga ba ito ay simple futurity? Dahil tayo ay nag-a-anticipate kung ano ang posibleng mangyari. Kaya gagamit tayo ng would dahil ang salitang you ay second person. Gaya ng ating first example, ang second example rin ay gagamit ng would dahil ang he ay third person. He would drown if he ventured out in deep water. Simple futurity pa rin ito dahil naka-anticipate tayo na posibleng mangyari na malulunod siya. At pangatlo naman, we should be very happy if you would call for us. Ito ay simple futurity rin. At dahil ang we ay first person, bakit first person? Kasi kasali ka sa magiging masaya kapag tatawag siya. So gagamit tayo ng should. At gaya nga ng sabi ko kanina,
Sa ating pang-apat na example, you should read good books. Ito ay nagbibigay ng obligation. Obligasyon na dapat kang magbasa ng magandang libro. Again, kapag tayo nagbibigay ng obligation, gagamit tayo ng should kahit yan pa ay nasa first, second, or third person. Pansinin natin ang ating panghuling example, they should offer their services to everyone. Ang salitang they ay nasa third person. Kaya, gagamit pa rin tayo ng should. Kasi kahit yan pa ay first or second or third person, gagamit pa rin tayo ng should dahil nagbibigay siya ng obligation na dapat nilang i-offer ang kanilang serbisyo para sa lahat.